Itong issue may kaugnayan sa patuloy na paghina ng piso. At patuloy ang taas presyo ng mga bilihin. Paano nyo masasabing hindi lumalala ang kahirapan? Kayo ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation at mismong economic data ang nagpapakita na hirap ang pamilyang Pilipino. Yung pagbaba ng peso, ay yan naman ay talagang nagkakaroon ng ups and downs yan. Depende yan sa movement ng world economy. At yung sa pagtaas ng presyo na sinasabi mo, sa katunayan yan, sa loob ng 4 na taon ay ngayon ang pinakamababa na inflation rate. In fact, on a year-to-year basis ay ngayon ang pinakamababa. And even last month of September ay umabot pa ng 1.3% ang inflation rate. And the same with this month of November. And palagay ko ay mamimaintain natin yung inflation rate na yan sa ganyang somewhere in that ratio pa rin. So ibig nyo sabihin, okay lang? Okay lang, magandang kahit mataas yung or parang bumaba yung halaga ng piso natin, mas kokonti yung nabibili ng ating mga kababayan doon sa halaga ng pera na meron sila ngayon. Okay lang kasi mababa naman yung presyo ng mababa naman ng nagtutugma naman yan yung nababalansi naman yan. In fact, no less than the Makati Business Club praises the administration for maintaining a good GDP. We have a 5.8 GDP, which is already very high, and by maintaining the inflation rate of 1.3%. Actually, ang target nga dyan, huwag lang lumampas ng 1.7. Pero nasa 1.3 tayo last month, and more or less the same month. And yung sinasabi natin na, yung inakala ng iba na mahirap na hirap ang mga Pilipino, hindi totoo yan, sapagkat if you will notice, taas ng purchasing power ngayon mga Pilipino. Magpunta ka sa mga mall, magpunta ka sa mga tourist areas, nakita mo yung mga Pilipino ay talagang may pera. And this can also be shown dito sa number of vehicles sold a month. We are the Philippine Motor Association has reported that since 2024, the vehicle sales is 38,000 a month. 10,000 ng cars and 28,000 ang mga commercial vehicles, which shows that the trade in commerce is very active and very dynamic. And kaya yan ang reason din kung bakit na sobrang traffic ngayon dahil na mataas ang purchasing power ng mga Pilipino.